Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kasama sa bawat kwento. May mga pagkakataong ang buhay ay parang isang marangyang mansyon. Sa labas ay perpekto at kaakit-akit, ngunit sa loob ay naglalaman ng mga lihim na pilit itinatago sa dilim. Paano kung ang pinakamalaking kabayanihan ay hindi nagmumula sa kapangyarihan o yaman, kundi sa tapang ng isang taong pinili ng mundo na huwag pansinin? Ating pakinggan ang isang kwentong magpapatunay na ang katotohanan ay laging hahanap ng liwanag kahit sa pinakamadilim na mga pasilyo. Ang tunog ng isang pilit na pag-ubo ang bumasag sa katahimikan ng Villa Esmeralda. Para kay Diwa Solis, ang tunog na yon ay mas matalas pa sa alinmang babasaging kristal na pwede niyang mabasag. Mula sa kinatatayuan niya sa pasilyo, habang pinupunasan ng isang antigong florera, napatigil siya. Napakuyom ang kanyang mga kamay sa hawak na basahan. Muli, umuubo na naman si Sinag. Ang Villa Esmeralda ay isang paraiso sa mata ng lahat. Ang sahig na gawa sa marmol ay sobrang kintab na, para kang nananalamin sa isang baluktot na mundo. Ang mga chandelier ay kumikinang na parang mga bituin na naninakaw mula sa langit. Ngunit para kay Diwa, ang bawat sulok ng mansyon ay malamig. Ang bawat espasyo ay malawak at walang laman, tulad ng mga ngiti ng kanyang amo, si Senyora Luningning Valderrama. Sa loob ng 6 na buwan niyang paninilbihan, natutunan ni Diwa kung paano maging anino. Gumagalaw siya ng walang tunog, naglilinis ng hindi napapansin. Ang tanging katibayan ng kanyang presensya ay ang kintab ng mga muebles at ang kaayusan ng bawat bagay. Isa siyang multo sa paraisong ito. Diwa, dalian mo riyan! Ang matinis na boses ni Luningning ay pumailan lang mula sa silid ni Sinag. Nagmamadaling pumasok si Diwa. Naabutan niya si Luningning na inaayos ang kumot ng payat na si Sinag. Ang bata, na halos 5 taong gulang, ay maputla at may namumuong pawis sa noo. Sa kamay ni Luningning ay ang kanyang cellphone, nakatutok para sa isang perpektong anggulo. "Ngumiti ka, anak," malamig na sabi ni Luningning, ngunit ang mga mata nito ay nakatingin sa screen. Kailangan makita ng mga followers ni Mommy na magaling ka na. Isang mabilis na pag-flash ng camera, isang nangiti na kasing perpekto ng kanyang kolorete. At pagkatapos, ibinaba niya ang telepono. Ang malambing na ekspresyon ay biglang naglaho, napalitan ng pagkainip. "Hey nako, ang pawis mo anak, kadiri," sabi nito habang kinukuha ang isang mamahaling panyo at marahang idinampi iyon sa noo ng bata, na para bang nandidiri sa sarili niyang anak. Ang tingin niya ay bumaling kay Diwa, matalim at malamig. "O ano pang tinitingin-tingin mo rin dyan, Diwa? Maglinis ka sa kwarto ko. Siguraduhin mong walang ni isang alikabok, kundi malilintikan ka sa akin." Yumuko lang si Diwa at bumulong ng, "Opo, senyora." Bawat utos ay tinatanggap niya ng walang tanong. Iyon ang kanyang papel. Ang maging hindi nakikita, hindi naririnig. Pumasok siya sa silid ni Luningning. Ang kwarto ay parang isang museum. Lahat ay nasa perpektong ayos, mula sa mga bote ng pabango na nakahilera ayon sa laki hanggang sa mga damit na nakasalansan ayon sa kulay. Walang bakas ng init, walang bakas ng buhay. Nagsimula siyang magpunas, ang bawat galaw ay maingat at sanay. Habang pinupunasan niya ang salamin ng tokador, bahagya niyang natabig ang isang maliit na kahon ng alahas. Bumukas ito at mula sa ilalim, may gumulong na isang maliit na bote. Napahinto si Diwa, dinampot niya ito, isang maliit na botelya na gawa sa maitim na salamin. Walang pangalan, walang kahit anong marka. Kinabahan si Diwa. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang bigat ng maliit na boteng iyon sa kanyang palad ay parang may dalang panganib. Dagli niyang isinara ang kahon at ibinalik ang botelya sa pinakaloob-looban, sa ilalim ng mga kumikinang na hikaw at kwintas. Ang ugong ng isang mamahaling sasakyan sa labas
ang nagpatigil sa kanyang pag-iisip. Dumating na si Senyor Elias Montenegro. Mula sa bintana, nakita ni Diwa ang pagdating ng amo, pagod mula sa trabaho, pero laging may ngiti para sa kanyang pamilya. Sinalubong siya ni Luningning ng isang matamis na halik sa may pintuan. Ang pagkainip sa mukha nito kanina ay napalitan ng isang perpektong maskara ng mapagmahal na asawa. Mahal, kumusta ang araw mo? Nag-aalala ako kay Sinag. Medyo masama na naman ang pakiramdam niya. Malambing na sabi ni Luningning, sapat na para marinig ni Diwa. Pumasok si Elias sa mansyon. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Kamusta na ang kampiyon ko? Tanong niya, puno ng pagmamahal. Salamat at nandyan ka para alagaan siya, mahal. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Napayo ko na lang si Diwa, kung alam lang ni Senyor Elias. Nang gabing iyon, habang nag-aayos si Diwa sa kusina, para sa huling pagkakataon bago matulog, nakita niya si Luningning na nagtitimpla ng gatas para kay Sinag. Ito ang special milk na laging si Luningning lang ang gumagawa. Walang ibang pwedeng humawak. May kung anong kaba sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Sa halip na umakyat sa kanyang silid, nagtago siya sa dilim ng pasilyo, sa isang siwang kung saan tanaw niya ang pinto ng silid ni Sinag na bahagyang nakaawang. Nakita niya itong pumasok sa silid. Sumilip si Luningning sa labas. Tinitiyak na walang nakatingin. At doon, sa ilalim ng malabong ilaw mula sa lampshade, nasaksihan ng dalawang mata ni Diwa ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Mula sa bulsa ng kanyang roba, kinuha ni Luningning ang kaparehong maitim na botelya na nakita niya kanina. Maingat niyang binuksan ito at mula roon ay pumatak siya ng isang hibla ng likidong walang kulay sa baso ng gatas ni Sinag. Hinalo niya ito gamit ang isang kutsarita na parang walang nangyari at pagkatapos ay ginising ang bata. Sinag, anak, inumin mo na ang gatas mo para lumakas ka. Napatakip si Diwa sa kanyang bibig upang pigilan ang isang sigaw na gustong kumawala. Nanlamig ang buo niyang katawan at ang puso niya ay kumakarera sa takot. Ang perpektong tasang yon ay hindi na lang naglalaman ng gatas. Naglalaman na ito ng isang karumal-dumal na kasinungalingan. Hindi nakatulog si Diwa ng gabing iyon. Ang imahe ng maitim na botelya at ang isang patak ng likidong walang kulay ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Bawat pikit niya, nakikita niya ang kamay ni Luningning, ang dahan-dahang pagpatak, at ang walang kamuwang-muwang na mukha ni Sinag habang iniinom ang gatas. Napabalikwas siya ng bangon. Pinagpapawisan ng malamig kahit pa naka-aircon ang kanyang maliit na kwarto. Biglang bumalik sa kanya ang isang alaala mula sa nakaraan. Isang alaala na pilit na niyang ibinabaon sa limot. Nasa loob siya ng isang laboratorio sa unibersidad. Nakasuot ng puting coat, ang buhok niya ay nakatali, at ang kanyang mga mata ay puno ng sigla at pangarap. Tandaan ninyo, sabi ng kanilang professor sa toxicology, ang pinakamabagsik na lason ay hindi yung pumapatay agad. Ito yung dahan-dahan, yung nagpapanggap na sakit, yung unti-unting ninanakaw ang lakas ng biktima hanggang sa wala nang matira. Napahawak si Diwa sa kanyang sentido. Ang mga salitang iyon ay bumabalik sa kanya ngayon na parang isang babala mula sa nakaraan. Ang panghihina ni Sinag, ang palaging pag-ubo, ang pagiging sakitin. Hindi ito normal. At ngayon, alam na niya kung bakit. Kinabukasan, ang bawat galaw ni Diwa sa mansyon ay may kasamang bigat at takot. Ang dating paraiso ay naging isang kulungan na puno ng panganib. Bawat ngiti ni Luningning ay parang kagat ng ahas. Bawat pag-aalala nito para kay Sinag ay parang isang kasinungalingan. Sa kusina, habang naghahanda ng almusal ang punong kusinera na si Manang Fe, sinubukan ni Diwa na gumawa ng paraan. Manang Fe, sabi niya sa pinakamahinahong boses,
Napansin ko po na parang laging matamlay si Sinag. Baka po kailangan nating subukan na palitan ang pagkain niya. Baka po may allergy siya sa gatas o sa kung anuman. Tumingin sa kanya si Manang Fe. Bahagyang nakakunot ang noo. Aba, Diwa, huwag mong pangunahan ang senyora. Mahigpit ang bilin niya tungkol sa pagkain at gatas ni Sinag. Siya lang ang masusunod doon. Huwag ka nang makialam at gawin mo na lang ang trabaho mo. Isang pader. Saan man siya lumingon, may pader. Walang nakikinig sa isang katulong na tulad niya. Tanghali nang mapadaan si Diwa sa may hardin. Nakita niya si Luningning na may kausap sa telepono sa ilalim ng isang payong. Malayo sa mga ibang kasambahay, ang mukha nito ay hindi na ang mukha ng isang mapagmahal na ina. Ito ay malamig, walang emosyon, at ang boses nito, kahit pabulong, ay may taglay na talim. Sinabi ko nang huwag mo akong tatawagan dito. Narinig ni Diwang sabi ni Luningning. Oo, kontrolado ko ang lahat. Konting tiis na lang. Malapit na. Basta siguraduhin mong walang magiging aberya sa parte mo. Isang mabilis na paglingon ang ginawa ni Luningning. Agad na nagtago si Diwa sa likod ng isang malaking halaman. Nang sumilip siyang muli, ibinaba na ni Luningning ang tawag at naglakad pabalik sa loob ng bahay. Sa pagdaan nito, ang malamig na maskara ay napalitan na naman ng isang matamis na ngiti nang makasalubong nito ang hardinero. Doon nagpasya si Diwa. Hindi na siya pwedeng manahimik lang. Kailangan niya ng katibayan. Nang hapong iyon, pagkatapos kumain ni Sinag, si Diwa ang naatasang magligpit ng kanyang pinagkainan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinatabi ang natirang sopas at kanin ng bata. Tumingin siya sa kaliwat kanan. Nang makitang walang nakatingin, kumuha siya ng isang maliit na plastic bag mula sa kanyang bulsa. Mabilis niyang isinalin ang kaunting natirang pagkain sa supot. Maingat na isinira at itinago ito sa ilalim ng kanyang uniforme. Ang maliit na supot na yon ay parang isang bombang hawak niya. Ito ang kanyang sekreto. Ang kanyang unang hakbang sa dilim. Gabi. Tahimik na ang buong kabahayan. Naghahanda na sana si Diwa para matulog nang makarinig siya ng isang malakas na kalabog mula sa silid ni Sinag, sinundan ng isang nakakakilabot na sigaw. Elias! Tulong! Nagmamadaling tumakbo si Diwa patungo sa silid. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Nakabulagta si Sinag sa sahig, nangingisay at nanginginig ang buong katawan. Ang mga mata nito ay revulse at may bula na lumalabas sa bibig nito. Diyos ko, ang anak ko! Sigaw ni Luningning, napasabunot sa sariling buhok. Ngunit sa isang saglit, bago bumuhos ang kanyang mga pekeng luha, nakita ni Diwa ang isang bagay sa mga mata nito. Hindi purong pag-aalala ng isang ina. Nakita niya ang gulat, ang takot, ang sindak ng isang taong hindi inaasahan na ganito kalala ang magiging resulta. Ang takot ng isang kriminal na ang plano ay biglang nagkaaberya. Ang tanging tunog na naririnig ni Elias Montenegro ay ang dagundong ng sarili niyang dibdib. Bawat segundo sa loob ng emergency room ay parang isang walang katapusang paghihirap. Ang puti ng mga pader, ang amoy ng antiseptic, ang walang tigil na pag-beep ng mga makina, lahat ay sumisigaw ng panganib. Ang kanyang maliit na kampyon, ang kanyang sisinag, ay nasa loob ng isang silid na napapaligiran ng mga doktor at nurse. At siya, ang makapangyarihang si Elias Montenegro, na kayang magpatakbo ng isang korporasyon, ay walang magawa, kundi maghintay. Mahal. Isang mahinang tinig ang pumunit sa kanyang pagkatulala. Si Luningning. Tumatakbo ito palapit sa kanya. Ang muka ay basang-basa ng luha. Ang perpektong ayos ay nagulo na. Yumakap ito sa kanya ng mahigpit. Nanginginig ang buong katawan. Elias, ang anak natin. Humahagulgol ito sa kanyang dibdib.
Hindi ko na alam ang gagawin ko. Bakit nangyayari to sa kanya? Napakahina talaga ng katawan ng bata natin. Hinigpitan ni Elias ang yakap sa kanyang asawa. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Luningning ang kanyang kanlungan. Nakikita niya ang pagod at pag-aalala sa mga mata nito. Ilang linggo na itong puyat sa pag-aalaga kay Sinag. Siya ang perpektong ina, ang perpektong asawa. At ngayon, pareho silang nasasaktan. Shh! Magiging maayos din ang lahat. Mahal, bulong niya. Kahit hindi niya sigurado kung para kanino ang mga salitang iyon. Para kay Luningning o para sa sarili niya. Matapang ang anak natin. Lumabas ang isang doktor mula sa silid. Ang mukha ay seryoso. Agad silang lumapit dito. Dok, kamusta po ang anak ko? Nanginginig ang boses ni Elias. Stable na po ang kalagayan niya sa ngayon, Mr. Montenegro, sabi ng doktor. Nagawa naming patigilin ang kanyang kombulsyon, pero kritikal pa rin po ang lagay niya. Sinasalinan namin siya ngayon ng gamot at inoobserbahan naming maigi. Sa totoo lang, hindi namin matukoy kung ano ang sanhi nito. Masyadong biglaan. Gumuho ang mundo ni Elias. Anong ibig niyong sabihin na hindi ninyo matukoy? Isa kayong doktor. Ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Mahinahong sagot ng doktor bago muling pumasok sa silid. Napahilamos si Elias sa kanyang mukha, ang pakiramdam ng pagiging inutil ay unti-unting lumalamon sa kanya. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, may nahagip ang gilid ng kanyang mga mata. Isang pamilyar na anino malapit sa pinto ng emergency room. Si Diwa, nakatayo lang ito roon. Ang uniforme ay gusot. Ang mukha ay puno ng isang emosyon na hindi mawari ni Elias. Takot? Awa? May gusto itong sabihin. Humakbang ito palapit. Ibinubuka na sana ang bibig. Diwa? Nagtatakang tanong ni Elias. Ngunit bago pa man makapagsalita ang katulong, mabilis na humarang si Luningning. Tumingin ito kay Diwa at kahit saglit lang, nakita ni Elias ang pagbabago sa mukha ng kanyang asawa. Isang tingin na matalim, malamig, at puno ng babala. Ngunit sa isang iglap na wala rin ito, napalitan ng pagod na awtoridad. Umuwi ka na, Diwa. Mahinahon ngunit may diin na, sabi ni Luningning. Kami na ang bahala dito. Maraming salamat sa pag-aalala mo. Yumuko lang si Diwa, hindi tumitingin sa kanila, at mabilis na tumalikod at naglakad palayo. Bumaling si Elias kay Luningning. Bakit siya nandito? Hindi ko alam, mahal, sagot ni Luningning. Isiniksik ang sarili sa braso ni Elias. Siguro'y nag-alala lang din. Huwag mo na siyang isipin. Ang anak natin ang importante. Tama si Luningning. Ang anak nila ang importante. Ipinagsawalang bahala na lang ni Elias ang lahat. Makalipas ang isa pang oras ng paghihintay, muling lumabas ang doktor. Sa pagkakataong ito, lumapit ito sa kanya na para bang may gusto itong sabihin ng pribado. Mr. Montenegro, panimula ng doktor sa mas mahinang boses. May isa pa po kaming napansin. Ano yon, Dok? Sabihin niyo na. Nag-atubili ang doktor. Nang kunin namin ang blood sample ng anak ninyo para sa toxicology screening, may nakita kaming bakas ng isang di pamilyar na kemikal sa dugo niya. Napakunot ang noo ni Elias. Chemical? Anong chemical? Tumingin ng diretso ang doktor sa mga mata ni Elias. Ang mga salita nito ay mabagal, maingat, ngunit tumama sa kanya na parang isang malakas na suntok. Hindi pa po namin natutukoy kung ano ito, pero base sa paunang pagsusuri, hindi po ito mukhang natural na karamdaman. Nakabalik na si Sinag sa Villa Esmeralda, ngunit ang katahimikan sa mansyon ay mas mabigat at mas nakakabingi kaysa dati. Ang salitang kemikal na narinig ng mga kasambahay mula sa usapan sa ospital ay kumalat na parang isang lihim na lason sa hangin. Walang naglakas loob na magsalita, ngunit ang mga tingin at bulungan sa mga pasilyo ay hindi nagsisinungaling. Para kay Diwa, ang bawat araw ay isang pagtapak sa mga karayom. Alam niyang paubos na ang kanyang oras. Ang imahe ng nangingisay na katawan ni Sinag ay isang bangungot
na gumigising sa kanya sa gabi. Ang pagsisisi na hindi siya kumilos kaagad ay parang asidong unti-unting tumutunaw sa kanyang puso. Hindi na pwede. Hindi na siya pwedeng manatiling anino. Nang gabing iyon, sa loob ng kanyang maliit na silid, kinuha niya ang kanyang lumang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang isang numero sa kanyang listahan. Isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Marco Reyes, ang dati niyang kaklase sa pharmacy, ang nag-iisang kaibigan na nakakaalam sa pangarap at sa trahedyang biglang pumutol dito. Nagring ito ng 3 beses bago may sumagot. Hello? Isang boses ng lalaki, medyo inaantok. Marco? Bulong ni Diwa. Ang boses ay nanginginig. Si Diwa ito. Diwa Solis. Natahimik ang kabilang linya. Diwa? Diyos ko, Diwa. Kamusta ka na? Saan ka galing? Marco, pakinggan mo ako. Mabilis na sabi ni Diwa. Pinipigilan ang pangingilid ng luha. Wala akong oras para magpaliwanag. Kailangan ko ng tulong mo. Isang malaking pabor. Narinig niya ang pag-aalala sa boses ni Marco. Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako? Pagsisinungaling niya. Pero may isang bata na hindi. Marco, nagtatrabaho ka pa rin ba sa analytical lab? Oo, bakit? Kailangan kong magpa-test ng isang sample. Lihim lang. Walang dapat makaalam. Marco, pakiusap. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Isang mahabang katahimikan. Narinig ni Diwa ang malalim na pagbuntong hininga ni Marco. Diwa, anong klaseng gulubayang pinasok mo? Hindi ko masasabi sa telepono. Basta't tulungan mo ako. Para to sa buhay ng isang inosenteng bata. Pumayag si Marco. Kinabukasan, habang naglilinis sa silid ni Sinag, nakita ni Diwa ang pagkakataon. Mahimbing na natutulog ang bata. Maputla pa rin ngunit humihinga na ng maluwag. Sa ibabaw ng mesa ay ang suklay nito. Puno ng takot ngunit may determinasyon. Kinuha ni Diwa ang suklay. Maingat niyang kinuha ang ilang hibla ng buhok. Isinilid sa isang maliit na sobre na matagal na niyang inihanda at mabilis na itinago sa kanyang bulsa. Paglabas niya ng silid, halos mapatalon siya sa gulat. Nakatayo sa pasilyo si Luningning, nakasandal sa pader, ang mga braso ay magkasalikop sa dibdib. Isang nangiti ang nakapaskil sa mga labi nito, isang nangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Mukhang napapadalas ang pag-aalala mo sa anak ko, Diwa, sabi nito sa isang boses na malambing ngunit may nakatagong lamig. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, senyora. Nauutal na sagot ni Diwa. Lumapit si Luningning. Ang mga mata nito ay parang sinusuri ang bawat sulok ng kaluluwa ni Diwa. Mabuti naman kung ganon. Dahil alam mo, dito sa Villa Esmeralda, ang mga katulong na masyadong mausisa, hindi nagtatagal. Isang babala. Malinaw na malinaw. Nanigas si Diwa sa kanyang kinatatayuan habang nilalagpasan siya ni Luningning. Nang hapong yon, sinubukan niyang kausapin si Elias. Naabutan niya ito sa library, nakatingin sa malayo, ang mukha ay gusot sa pag-aalala. Senyor Elias, panimula ni Diwa. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay pagod. Ano yon, Diwa? Gusto ko lang po sanang... Nag-atubili siya. Paano niya sasabihin? Senyor, sana po ay mas bantayan ninyong maigi ang... Diwa, putol ni Elias sa kanya. Ang boses ay may bahid ng iritasyon. Alam kong nag-aalala ka at pinasasalamatan ko yon. Pero huwag mo nang dagdagan ang iniisip ko. Nagtitiwala ako sa asawa ko. Nagtitiwala ako na ginagawa niya ang lahat para sa anak namin. Kaya pakiusap, gawin mo na lang ang trabaho mo. Iyon na yon. Ang huling pinto ay nagsara rin. Nag-iisa na lang talaga siya rito. Nang gabing iyon, matapos niyang maipadala ang sobre kay Marco sa pamamagitan ng isang delivery service, halos hindi na mapakali si Diwa. Bawat anino ay kaaway. Bawat tunog ay banta.
Habang nagpupunas siya ng sahig sa kusina, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa bulsa. Kinuha niya ito, nanginginig ang mga kamay. Isang mensahe mula kay Marco. Binuksan niya ito. Dalawang maikling pangungusap lang ang laman, pero sapat na yon para manlamig ang dugo sa kanyang mga ugat. Diwa, nakuha ko na ang paunang resulta. Kailangan nating magkita. Mas seryoso to kaysa sa inaakala mo. Ang napili nilang tagpuan ay isang maliit na kapihan sa isang eskinita sa Maynila, malayo sa karangyaan ng lungsod ng Pag-asa. Ang amoy ng bagong giniling na kape ay dapat sana'y nakakakalma. Ngunit para kay Diwa, ito'y nakadagdag lang sa pag-aalboroto ng kanyang sikmura. Bawat taong pumapasok sa pinto ay tinititigan niya. Bawat tunog ng kampanilya sa pinto ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Nagawa niyang makalabas ng mansyon sa palusot na bibili siya ng gamot para sa kanyang ina. Ang bawat hakbang niya palayo sa Villa Esmeralda ay parang isang pagtakas, at alam niyang ang bawat segundo ay mahalaga. Diwa, napalingon siya. Nakatayo sa kanyang harapan si Marco. Mas seryoso ang hitsura kaysa sa huli niyang pagkikita rito 5 taon na ang nakalipas. Ang dating masayahing mga mata nito ay napalitan ng bakas ng pag-aalala. Umupo ito sa kanyang harapan, sa isang booth sa pinakasulok ng kapihan. Walang paligoy-ligoy, inilapag nito ang isang brown envelope sa ibabaw ng mesa at itinulak ito palapit sa kanya. "Nandyan lahat," sabi ni Marco sa mahinang boses. Kinumpirma ng mass spectrometer. Positibo ang buhok ng bata sa isang uri ng herbal alkaloid. Bihira itong gamitin, karaniwan sa mga liblib na lugar. Hindi ito madaling ma-detect sa ordinaryong blood test. Dahan-dahan ang epekto nito. Pinapahina nito ang immune system. Sinisira ang digestive tract. Nagpapanggap itong isang malubhang karamdaman. Tumugma ang lahat. Ang bawat salita ni Marco ay parang isang martilyo na pumupukpok sa katotohanang matagal nang kinakatakutan ni Diwa. Nanginginig niyang binuksan ang envelope at tiningnan ang resulta. Mga numero at technical terms na minsan niyang pinag-aralan, ngayon ay parang isang hatol ng kamatayan. Pero hindi lang yan ang dahilan kung bakit kailangan nating magkita. Pagpapatuloy ni Marco, at sa pagkakataong ito, mas bumaba pa ang kanyang boses. Nag-atubili ito. "Diwa, may nangyaring aksidente sa lab." Napakunot ang noo ni Diwa. "Anong aksidente?" Nang ililipat ko na ang sample, may isa pang hibla ng buhok na napasama sa sobre na hindi ko napansin. Mas mahaba, mas makapal kaysa sa buhok ng bata. Siguro'y sumama lang sa damit mo o kung saan man. Dahil kasama na rin lang, sinuri ko na rin. Para lang sigurado. Mula sa ilalim ng mesa, may kinuha si Marco na isa pang folder, mas manipis, at ipinatong ito sa nauna. "Diwa, positibo rin ito, pero sa ibang klase ng lason." Ang puso ni Diwa ay tila huminto sa pagtibok. Dahan-dahan niyang binuksan ang pangalawang folder. Nakita niya ang pangalan ng isang chemical, isang uri ng metallic-based compound, at sa ilalim nito, ang mga epekto. Matinding pagkapagod, pananakit ng ulo, pagkalito, at sa katagalan, unti-unting pagkasira ng mga internal organs. "Kaninong buhok to, Marco?" tanong ni Diwa. Ang boses ay halos hindi na marinig. "Hindi ko alam," sagot ni Marco. "Pero sino ba ang kasama mo sa bahay na yon na may mas mahabang buhok kaysa sa bata?" Biglang nag-flashback sa isipan ni Diwa ang lahat. Ang palaging pagrereklamo ni Senyor Elias tungkol sa sakit ng ulo niya pag-uwi galing trabaho. Ang minsanang muntik na pagkatumba nito sa hagdan dahil sa biglaang pagkahilo. Ang pagiging iritable nito nitong mga nakaraang linggo na isinisisi niya lang sa stress sa trabaho. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang katotohanan na mas masahol, mas demonyo kaysa sa una niyang inakala. Hindi lang pala sisinag. Hindi lang sisinag. Bulong niya sa sarili. Ang mga mata
ay nanlalaki sa sindak. Pati si Senyor Elias. Ang plano ni Luningning ay hindi lang para pahinain ang bata. Ang plano niya ay para ubusin silang lahat. Isang perpektong krimen na nakatago sa likod ng perpektong pamilya. Habang nakatulala siya, sinusubukang iproseso ang napakalaking kasamaang ito. Biglang nag-ring ang kanyang telepono. Ang tunog niyon ay parang isang alarma ng sunog sa tahimik na kapihan. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Ang pangalan sa screen ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Manang Elsa, head housekeeper. Sinagot niya ito. Hello? Diwa, nasaan ka? Ang boses ni Manang Elsa sa kabilang linya ay formal at walang emosyon. Pinapauwi ka ni Senyora Luningning, ngayon din. Kinabahan si Diwa. Bakit po? Nagkaroon ng isang maikling katahimikan bago sumagot si Manang Elsa. Ang mga sumunod nitong salita ay parang isang sentensya ng kamatayan. Gusto ka raw niyang makausap tungkol sa isang bagay na nawawala mo. Ang bawat metro sa biyahe pabalik sa Villa Esmeralda ay parang 1 kilometro ng pagdurusa para kay Diwa. Mahigpit niyang yakap ang kanyang bag kung saan nakatago ang 2 envelope. 2 piraso ng papel na maaaring maging kaligtasan o kamatayan niya. Ang mga salita ni Manang Elsa ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isang bagay na nawawala mo. Alam niyang hindi ito tungkol sa alahas o pera. Ito ay tungkol sa katotohanan. Alam na ni Luningning, pagpasok niya sa malaking pinto ng mansyon, sinalubong siya ng isang nakakabinging katahimikan. Nakatayo sa gitna ng engrandeng hagdanan si Luningning. Ang postura ay parang isang reyna na naghihintay sa kanyang alipin. Sa tabi nito ay si Manang Elsa at 2 pang security guard ng villa. Ang mukha ni Luningning ay isang perpektong maskara ng pagkadismaya. Diwa, saan ka galing? Tanong nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may paywatig ng panganib. Namili lang po ng gamot, senyora. Sagot ni Diwa, pinipilit na huwag mautal. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luningning. Talaga ba? Dahil may nawawala sa aking kwarto, isang pares ng hikaw na diamante, isang regalo mula sa aking asawa. Nanlaki ang mga mata ni Diwa. Pero senyora, hindi po ako. Huwag ka nang magsinungaling. Biglang sigaw ni Luningning. Ang pagkakalma ay biglang nawala at napalitan ng umaapoy na galit. Ikaw lang ang huling pumasok sa kwarto ko kaninang umaga. Manang Elsa, halughugin ninyo ang kwarto niya. Walang nagawa si Diwa ng 2 kakasambahay. Sa utos ni Manang Elsa ay mabilis na umakyat patungo sa kanyang maliit na silid. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Hindi ang hikaw ang kinakatakutan niya. Ang kinakatakutan niya ay ang mga envelope. At habang naghihintay tayo, sabi ni Luningning, dahan-dahang bumababa ng hagdan, tingnan natin kung ano ang laman ng bag mo. Bago pa man siya makapalag, mabilis na hinablot ng isang guard ang kanyang bag. Binuksan ito at ibinuhos ang laman sa isang maliit na mesa. Isang suklay pitaka, ang lumang telepono niya, at ang 2 brown envelope. Mabilis itong dinampot ni Luningning. Ano ito? Mga lihim? Ngumisi ito habang pinupunit ang mga sobre. Ngunit nang makita niya ang mga resulta ng laboratorio, ang kanyang ngangisi ay dahan-dahang nawala. Napalitan ito ng isang tingin na puno ng purong pagkamuhi. Hayop ka, bulong nito. Ang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Diwa. Masyado kang matalino para sa sarili mong kapakanan. Sakto namang bumaba ang 2 kasambahay. Sa kamay ng isa, hawak nito ang isang kumikinang na pares ng hikaw. Senyora, nakita po namin sa ilalim ng kanyang unan, isang perpektong bitag, isang perpektong kasinungalingan.
Ano ang ibig sabihin nito? Isang boses ang bumasag sa tensyon. Si Elias. Nakatayo ito sa may pinto ng kanyang opisina. Ang mukha ay naguguluhan, nakatingin sa eksenang nasa harapan niya. Agad na tumakbo si Luningning palapit sa kanya. Ang mga luha ay muling tumutulo na parang gripo. Mahal, itong si Diwa, ninakawan niya ako. At tingnan mo ito, sabi nito. Iwinawagayway ang mga resulta ng lab. Gumagawa siya ng mga pekeng dokumento para siraan ako, para paghiwalayin tayo. Lumapit si Elias. Kinuha ang mga papel. Tiningnan niya ang mga ito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Diwa. Ang kanyang mga mata, na dati pagod, ngayon ay puno ng pagkadismaya at galit. Diwa, anong kalokohan ito? Senyor, maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Diwa, ang mga luha ay dumadaloy na rin sa kanyang mga pisngi. Lason po yan. Nilalason niya kayo. Kayo ni Sinag. Sinungaling, sigaw ni Luningning. Elias, huwag kang maniwala sa kanya. Isa siyang magnanakaw at sinungaling. Gusto niyang sirain ang pamilya natin. Tumingin si Elias mula sa umiiyak niyang asawa patungo sa desperadong katulong. Ang isip niya ay pagod. Ang katawan niya ay mahina. Ang laso na dumadaloy sa kanyang mga ugat ay nagpapalabo sa kanyang pag-iisip. Mas madaling paniwalaan ang kasinungalingan na nasa harapan niya kaysa sa isang katotohanang napakasakit tanggapin. Pumili siya. Wala akong pakialam sa mga papel na ito. Sabi ni Elias, ang boses ay malamig at walang emosyon. Ibinagsak niya ang mga resulta sa sahig. Pero ang pagnanakaw ay ibang usapan. Hindi ko kailangan ng magnanakaw sa pamamahay ko. Tumingin siya kay Diwa. Ang mga mata ay walang anumang awa. Umalis ka na at huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa pamamahay na ito. Ang mga salitang yon ay parang isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Diwa. Kinaladkad siya ng mga guwardiya palabas. Dala ang kanyang maliit na bag ng mga gamit. Itinulak siya palabas ng malaking tarangkahan ng Villa Esmeralda. Bumagsak siya sa semento. Ang tarangkahan ay nagsara nang may malakas na kalabog. Wala na siyang trabaho, wala na siyang dangal. At ang pinakamasakit sa lahat, wala na siyang paraan para iligtas ang 2 taong naiwan sa loob ng impyernong iyon. Habang nakaupo siya sa bangketa, sa ilalim ng tingin ng mga gintong palamuti ng tarangkahan, naramdaman ni Diwa ang isang pamilyar na pakiramdam. Ang pakiramdam ng kabiguan. Ang pakiramdam na wala kang kapangyarihan. Lahat ay nawala. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Hindi ito isang malakas na buhos, kundi isang ambon na malamig at walang tigil na parang luha ng langit na nakikidalamhati sa kanya. Nakaupo si Diwa sa isang waiting shed sa labas ng lungsod ng Pag-asa. Yakap-yakap ang kanyang bag na naglalaman ng lahat ng natitira sa kanya. Ang malamig na semento ng upuan ay gumagapang sa kanyang katawan, ngunit hindi niya ito gaanong nararamdaman. Manhid siya. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na salita ni Senyor Elias sa kanyang isipan. Umalis ka na at huwag na huwag ka nang magpapakita pa. Ang lamig ng mga salitang yon ay mas matindi pa kaysa sa buhos ng ulan. Pinagmasdan niya ang mga sasakyang dumadaan, ang mga taong nagmamadali. Bawat isa ay may patutunguhan. Samantalang siya, heto, nawawala. Isang multo na pinalayas mula sa pekeng paraiso. Isang anino na itinapon sa gitna ng bagyo. Kinuha niya ang kanyang telepono. May isang numero lang siyang gustong tawagan. Isang boses lang ang gusto niyang marinig. Hello, Nak? Ang malambing na boses ng kanyang ina ay tumagos sa kanyang pandinig. At sa isang iglap, lahat ng pader na kanyang itinatayo ay gumuho. Nay! Bulong ni Diwa. Ang boses ay basag. O Diwa, anak! Napatawag ka? Ayos ka lang ba dyan? Kumain ka na ba?
Sunod-sunod na tanong na puno ng pagmamahal. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na hindi siya okay, na pinalayas siya, na pinaratangan siyang magnanakaw, na may dalawang buhay na nasa panganib at wala siyang magawa. Pero hindi niya kaya. Hindi niya kayang dagdagan pa ang pasanin ng kanyang pamilya. Oo po. Nay, okay lang po ako. Pagsisinungaling niya, kinakagat ang kanyang labi para pigilan ang isang hagulgol. Tumawag lang po ako para kamustahin kayo. Medyo busy lang po sa trabaho. Ah, ganun ba? Mag-iingat ka lagi dyan, anak, ha? Huwag kang magpapagutom. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ko rin po kayo, Nay. Nang ibaba niya ang tawag, doon na bumuhos ang kanyang mga luha. Humahalo ito sa tubig ulan sa kanyang pisngi. Walang nakakakita, walang nakakarinig. Isang sigaw na walang tunog. At sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang madilim na alaala ang bumalik. Isang alaala na siyang dahilan kung bakit siya narito ngayon. 5 taon na ang nakalipas. Nasa university clinic siya, isang masigasig na pharmacy intern. May isang pasyenteng bata na may malubhang impeksyon. Nakita niya ang isang senior pharmacist, si Mr. Gozon, na nagkakamali sa pagkalkula ng dosage ng antibiotic. Masyadong mataas para sa timbang ng bata. Nilapitan niya ito ng may buong paggalang. Sir, pasensya na po. Pero base po sa computation ko, parang masyado pong mataas ang dosage na. Tiningnan siya ni Mr. Gozon mula ulo hanggang paa. At sino ka para questionin ako, Miss Solis? Isang estudyante? Know your place. Gawin mo na lang ang trabaho mo. Sinubukan niyang lumapit sa kanilang supervising professor. Ngunit ang nakuha lang niya ay isang pangaral tungkol sa paggalang sa mga nakatataas. Walang naniwala sa kanya. Walang nakinig. Kinabukasan, isinugod sa ospital ang bata dahil sa matinding allergic reaction at kidney failure. Hindi ito namatay, pero nagkaroon ito ng permanenteng pinsala. Nabalitaan niya. Pinag-usapan siya. Siya raw yung know-it-all na intern na nagtangkang siraan ang isang respetadong pharmacist. Ang kahihiyan at ang bigat ng konsensya, kahit hindi niya kasalanan, ay dumurog sa kanya. Tumigil siya sa pag-aaral. Tinalikuran niya ang kanyang pangarap. Ang kasaysayan ay umuulit. Ngayon, hindi lang ito isang pagkakamali sa dosage. Ito ay isang sinadyang pagpatay. At muli, walang naniwala sa kanya. Walang nakinig. Dumukot siya sa kanyang bag. Nandoon pa rin ang mga gusot at nabasang papel. Ang resulta ng laboratorio. Ang tanging armas niya. Pero ano ang silbi ng isang armas kung wala kang lakas para gamitin ito? Ano ang silbi ng katotohanan sa isang mundong mas pinipili ang magagandang kasinungalingan? Ikinuyom niya ang mga papel. Itataas na sana niya ang kanyang kamay para itapon ito sa basurahan, para sumuko na, para kalimutan na ang lahat. Nang biglang nag-vibrate ang kanyang telepono, isang hindi pamilyar na numero. Nag-atubili siya, ngunit sinagot din niya. Hello? Diwa. Ang boses sa kabilang linya ay pamilyar. Si Marco. Tila nagmamadali at hingal na hingal. Diwa, huwag kang susuko. Nakikinig ka ba? Marco? Wala na. Huli na ang lahat. Sabi niya, ang boses ay walang buhay. Hindi pa huli. Giit ni Marco. Pagkatapos mong umalis, may naalala ako. May isa pang test na hindi ko ginawa. Isang bagay na hindi ko naisip. Diwa, may nakita pa akong iba. Ano pa? Ano pa ang silbi niyan? Narinig ni Diwa ang pagtipa sa keyboard sa kabilang linya. May nakita akong digital trail. Isang ebidensya na hindi nila pwedeng itanggi. Ang boses ni Marco sa kabilang linya ay parang isang sinag ng liwanag sa gitna ng walang katapusang ulan. Sa loob ng halos 1 oras, sa ilalim pa rin ng waiting shed, ipinaliwanag niya ang lahat. Nang sinabi mong itinago niya ang lason sa ilalim ng mga alahas, may pumasok sa isip ko.
sabi ni Marco. Ang mga lason na ito, lalo na yung herbal alkaloid, ay hindi basta-basta nabibili. Kailangan mong hanapin, kailangan mong mag-order, at sa panahon ngayon, lahat ay nag-iiwan ng bakas. Pinasok ni Marco ang dark web at mga specialty chemical forums. Ginamit niya ang kanyang kaalaman para hanapin ang mga transaksyon ng mga kemikal na natagpuan niya sa buhok ni Sinag at Elias. At doon niya nakita isang serye ng mga pagbili sa ilalim ng isang pekeng pangalan, Esmeralda, na ipinadala sa isang PO Box malapit sa lungsod ng Pag-asa. Hindi yun sapat na ebidensya, pero ang pagbabayad, iyon ang nagbigay sa kanya ng huling baraha. Ang bayad ay ginawa gamit ang isang untraceable cryptocurrency, pero ang pinanggalingan ng pondo bago ito ma-convert ay isang bank account ng isang shell company. Isang kumpanya na. Pagkatapos ng ilang oras na paghuhukay, ay natuklasan ni Marco na konektado sa pangalan ni Luningning Balderrama bago pa man ito ikasal. Hindi niya ito mabuburadiwa, sabi ni Marco. This is a digital receipt of her crime. Isang ebidensya na hindi niya pwedeng sabihing itinanim mo sa unan niya. Isang bagong lakas ang dumaloy sa mga ugat ni Diwa. Ang pag-asa. Masakit at nanginginig. Ngunit naroon. Hindi na siya ang biktimang umiiyak sa ilalim ng ulan. Siya na ngayon ang may hawak ng espada. Ano ang plano, Marco? Ibabalita ko na ito sa pulis. Pero alam nating pareho na mabagal ang proseso. Baka makahanap pa siya ng paraan para makatakas. Kailangan nating ilantad siya habang hindi niya inaasahan. At doon nila binuo ang plano. Isang plano na mapanganib, desperado, at marahil ay hangal. Ngayong gabi, idinaraos ni Luningning ang kanyang tao ng charity gala sa Villa Esmeralda. Isang gabi kung saan siya ang bida, ang santa, ang perpektong pilantropo. Iyon ang magiging perpektong entablado para sa kanyang pagbagsak. Nakatayo si Elias sa harap ng salamin. Inaayos ang kanyang bawtay. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang refleksyon ay isang taong hindi niya nakilala. Maputla, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata, at isang tingin na laging pagod. Ang mga salita ng doktor ay bumabalik na naman sa kanya. Hindi po ito mukhang natural na karamdaman. At ang mukha ni Diwa, ang desperasyon sa mga mata nito. Nilalason niya kayo. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Hindi. Nagtitiwala siya kay Luningning. Si Diwa ay isang magnanakaw. Iyon lang iyon. Ngunit habang naglalakad siya sa pasilyo, isang bigla ang pagkahilo ang tumama sa kanya. Napakapit siya sa pader para hindi matumba. Huminga siya ng malalim. Ito na naman. Ang sakit ng ulo, ang panghihina. Stress lang to, sabi niya sa sarili. Stress lang. Papunta na sana siya sa ibaba nang marinig niya ang boses ni Luningning mula sa kanilang silid. May kausap ito sa telepono at ang boses nito ay hindi ang malambing na boses na kilala niya. Ito ay matigas at puno ng inis. Oo, sinabi ko na. Tapos na ang problema, sabi ni Luningning. Nawala na ang sagabal. Oo, sigurado ako. Wala nang makakagulo pa sa atin simula ngayon. Napatigil si Elias. Sinong sagabal? Anong problema? Pagkatapos ay narinig niya ang huling sinabi ni Luningning bago nito ibaba ang tawag. Hayaan mo na siya. Isa lang siyang hamak na katulong. Walang maniniwala sa kanya. Isang malakas na dagundong ang naramdaman ni Elias sa kanyang dibdib. Ang lahat ng piraso ng palaisipan, ang sakit ni Sinag, ang kanyang sariling panghihina, ang babala ng doktor, ang desperadong sigaw ni Diwa ay biglang nag-ugnay-ugnay sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawan na napakasama at napakakilabot. Sa likurang gate ng Villa Esmeralda, sa ilalim ng dilim, naghihintay si Diwa. Nakasuot siya ng itim na damit. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Isang anino ang lumapit sa kanya. Si Ana, isa sa mga mas batang kasambahay na dati niyang naging kaibigan. Ate Diwa, bulong ni Ana.
Iniaabot sa kanya ang isang uniforme ng catering staff. Hindi ako naniniwalang magnanakaw ka. Mag-iingat ka, ate. Nagpasalamat si Diwa at mabilis na nagbihis. Dala ang isang tray, sumabay siya sa pagpasok ng mga caterer. Walang pumansin sa kanya. Isa na naman siyang anino. Ngunit ngayon, ang kanyang pagiging invisible ay ang kanyang pinakamalakas na sandata. Nasa loob na siya. Ang grand ballroom ay puno ng mga taong nakagayak, kumikinang na alahas, at peking mga tawa. Sa gitna ng lahat, sa entablado, nakatayo si Luningning Valderrama. Nagniningning sa kanyang mamahaling bestida, nagbibigay ng isang talumpati tungkol sa pagtulong sa kapwa. Isang perpektong anghel, ibinaba ni Diwa ang kanyang tingin sa mesang nasa pinakaharap. Nakaupo roon si Senyor Elias. Mas maputla kaysa kanina, bahagyang nakayuko, ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang sentido. Mukha siyang may sakit, mukha siyang biktima. Hawak ni Diwa ang isang tablet na ibinigay ni Marco. Naglalaman ng lahat ng ebidensya, ang mga resulta ng lab, ang mga bank transaction, ang buong digital trail. Ito na ang pagkakataon. Habang nagsasalita si Luningning tungkol sa kabutihan, si Diwa ay dahan-dahang naglakad, palapit sa mesa ni Elias. Ang bawat hakbang ay mabigat sa tensyon at panganib. Nagsimula na ang huling yugto. Ang bawat hakbang ni Diwa ay isang pakikipaglaban sa sarili niyang mga nerbiyos. Ang hawak niyang tray na may lamang mga baso ng champagne ay nanginginig. Ang ingay ng bulungan, ang tunog ng mga kubyertos, ang musika, lahat ay tila lumalayo. At ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Sa entablado, si Luningning ay nasa gitna ng kanyang talumpati. At sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, maipapakita natin na ang tunay na yaman ay nasa pusong handang tumulong. Kasuka-suka. Nakarating si Diwa sa presidential table. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang kay Elias. Nakita niya ang pagod, ang pagkalito, ang sakit sa mukha nito. Ito na. Sa isang sinadyang galaw, bahagya niyang itinagilid ang kanyang tray. Isang baso ng champagne ang tumapon. Ang malamig na likido ay bumuhos sa braso ni Elias. Ay, naku po! Malakas na sabi ni Diwa. Sapat para makuha ang atensyon nito. Pasensya na po, senyor. Hindi ko po sinasadya. Napatingin si Elias. Ang unang reaksyon ay inis. Ngunit nang makita niya kung sino ang nasa harapan niya, ang inis ay napalitan ng pagkabigla. Diwa, pasensya na po talaga, senyor. Bulong ni Diwa habang kunwari pinupunasan ang mesa. Mabilis niyang inilapag ang tablet sa ilalim ng mesa malapit sa kamay ni Elias. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Ang katotohanan, senyor, para kay Sinag, para sa inyo. Bago pa man makapag-react si Elias, mabilis nang tumalikod si Diwa at naglaho sa gitna ng mga ibang caterer. Muling naging isang anino. Naiwan si Elias na tulala. Ang malamig na champagne sa kanyang braso ay hindi niya alintana. Ang mga salita ni Diwa, para kay Sinag, para sa inyo, ay umaling-aungaw sa kanyang isipan. Sa ilalim ng mesa, nakapanya ang malamig na metal ng tablet. Dahan-dahan niya itong kinuha. Binuksan niya ito. Ang unang pahina ay ang resulta ng toxicology report ni Sinag. Herbal alkaloid. Ang pangalawa, ang sa kanya, metallic compound. Ang mga salitang ito ay parang mga dayuhang salita na unti-unting nagkakaroon ng isang nakakatakot na kahulugan. Pagkatapos, ang financial records, isang shell company, ang pangalan, Esmeralda Mining, at ang nag-iisang signatory sa bank account nito, Luningning Salvador, ang pangalan ng kanyang asawa bago sila ikasal. Nabitawan niya ang tablet. Kumalabog ito sa mamahaling carpet, ngunit walang nakapansin. Ang mundo ni Elias Montenegro ay gumuho. Ang pagtibok ng kanyang puso ay isang mabagal at masakit na dagundong sa kanyang tainga.
Ang lahat ng kasinungalingan ay biglang naging malinaw na parang kristal. Ang pagod niya, ang sakit ng ulo, ang pagkakasakit ni Sinag, ang perpektong pag-aalaga ni Luningning. Lahat ay parte ng isang demonyong plano. Ang babaeng nasa entablado na nagsasalita tungkol sa pag-ibig at pagtulong ay hindi isang anghel. Ito ay isang halimaw. Ang babaeng pinakamamahal niya ay ang demonyong dahan-dahan pumapatay sa kanya at sa kanilang anak. Isang galit na hindi niya pa naramdaman. Sa buong buhay niya ang umakyat mula sa kanyang sikmura. Isang galit na napakainit na para bang tinutunaw nito ang lason sa kanyang mga ugat. Tumayo siya. Ang bawat tingin ay napunta sa kanya habang naglalakad siya patungo sa entablado. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat ngunit determinado. Hindi na siya ang mahinang Elias kanina. Inakyat niya ang hagdan ng entablado. Hinawakan niya ang braso ng kanyang asawa na natigil sa pagsasalita. "Mahal, anong ginagawa mo?" Nagtatakang tanong ni Luningning. Pilit nang ngumingiti sa mga manonood. Hindi siya sumagot. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay nito. Hinarap niya ito. Ang boses niya, nang magsalita siya, ay hindi pa sigaw. Ito ay malamig, matalim, at puno ng kamandag. "Luningning, ano ito?" Nawala ang nangiti ni Luningning. "Elias, ano bang pinagsasasabi mo? Nakakahiya." "Ang tinatanong ko ay kung ano ito," sabi ni Elias, mas malakas na ngayon. Ipinakita niya sa lahat ang tablet na muli niyang pinulot. Isang toxicology report para kay Sinag, isang toxicology report para sa akin, at isang shell company na nakapangalan sa'yo kung saan ka bumibili ng lason. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang maririnig mula sa mga manonood. "Kalokohan!" sigaw ni Luningning. Sinusubukang agawin ang tablet. "Gawa-gawa lang yan ng katulong na yon. Si Diwa. Isa siyang magnanakaw at sinungaling. Huwag kayong maniwala sa kanya." "Pero narito ang pruweba, Luningning. Narito ang bank records. Narito ang pangalan mo." Giit ni Elias. Ang boses ay nanginginig na sa galit. Mula sa gilid ng ballroom, lumabas si Diwa mula sa pagkakatago. Hindi na siya isang anino. Nakatayo siya roon. Ang mga mata ay nakatingin ng diretso kay Luningning. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na akusasyon. Nang makita ni Luningning si Diwa, doon na tuluyang bumagsak ang kanyang maskara. Ang lahat ng pagkukunwari ay nawala, at ang lumabas ay isang mukha ng purong demonyo. "Ikaw!" sigaw ni Luningning. Itinuturo si Diwa. Ang boses ay matinis at puno ng pagkamuhi. "Hayop ka! Sinira mo ang lahat! Ang lahat ng pinaghirapan ko!" Sumugod ito, hindi papunta kay Elias, kundi papunta kay Diwa. Ngunit bago pa man ito makalapit, napigilan na siya ng mga security guard. Sa gitna ng entablado, sa harap ng daan-daang tao, habang nagpupumiglas, isinigaw ni Luningning ang mga salitang tuluyan nang humukay sa kanyang sariling libingan. Tumingin siya kay Elias. Ang mga mata ay nag-aapoy. "Tanga ka! Dapat matagal ka nang namatay. Dapat namatay na kayong mag-ama para makuha ko na ang lahat ng nararapat sa akin." Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok ang mga pulis. Ang kanilang mga uniforme ay isang malinaw na tanda na ang pagtatanghal ay tapos na, makalipas ang 3 buwan. Ang Villa Esmeralda ay hindi na ang dating malamig at walang buhay na mansyon. Ngayon, ang mga bintana ay laging bukas. Hinahayaang pumasok ang sikat ng araw at ang sariwang hangin. Ang dating nakakabinging katahimikan ay napalitan na ng tunog ng halakhak ng isang bata. Sa hardin, naghahabulan si Sinag at ang kanyang amang si Elias. Mas malusog na ngayon ang bata, may kulay na ang mga pisngi at puno ng enerhiya. Si Elias naman, bagamat may bakas pa rin ng sakit at pighati sa kanyang mga mata, ay mayroon ng tunay na ngiti sa kanyang mga labi. Ang mga lason ay unti-unti nang nililinis mula sa kanilang mga katawan.
Ngunit alam niyang ang paghilom ng kanilang mga puso ay mas matagal na proseso. Si Luningning ay nakakulong na, nahaharap sa napakaraming kaso. Ang kanyang pag-amin sa harap ng daan-daang testigo ay naging isang malaking eskandalo. Ngunit para kay Elias, iyon ay ang mapait na katotohanang kailangan niya para tuluyang magising. Nakatayo sa may bintana ng kusina, pinapanood sila ni Diwa. Ngayon, hindi na siya isang anino. Pagkatapos ng gabing iyon, si Elias mismo ang humingi ng tawad sa kanya. Isang paghingi ng tawad na puno ng pagsisisi at kahihiyan. Pinakiusapan siya nitong manatili hindi bilang katulong, kundi bilang isang kaibigan, isang tagapag-alaga para kay Sinag habang sila'y nagpapagaling. Pumayag si Diwa, hindi para sa pera, kundi para sa dalawang taong itinuring na niyang pamilya. "Ate Diwa, laro tayo!" Sigaw ni Sinag, kumakaway sa kanya. Ngumiti si Diwa at kumaway pabalik. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng hirap at panganib ay nagkakaroon ng halaga. Nang hapong iyon, ipinatawag ni Elias si Diwa sa kanyang opisina. Ang silid ay mas maaliwalas na ngayon. Wala na ang madilim na aura na bumabalot dito dati. "Maupo ka, Diwa," sabi ni Elias. Iginagaya siya sa isang silya sa harap ng kanyang mesa. Umupo si Diwa. Medyo kinakabahan pa rin sa formalidad. "Diwa," panimula ni Elias. Ang boses ay seryoso ngunit puno ng pasasalamat. "Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Iniligtas mo ang buhay namin ng anak ko. Ibinigay mo sa amin ang pangalawang pagkakataon." "Ginawa ko lang po ang tama, senyor," mahinang sagot ni Diwa. "Hindi," pagtatama ni Elias. "Ginawa mo ang isang bagay na puno ng kabayanihan. Isang bagay na ako mismo ay hindi nagawang makita. Naging bulag ako, Diwa. Bulag sa kayamanan, sa imahe, sa mga magagandang salita. Tinuruan mo ako ng isang leksyon na hinding-hindi ko malilimutan." May kinuha siyang isang envelope mula sa kanyang drawer at iniabot ito kay Diwa. "Alam kong may pangarap kang tinalikuran. Isang pangarap na gusto kong tulungan kang buuin muli." Nanginginig na binuksan ni Diwa ang sobre. Sa loob, isang acceptance letter mula sa dati niyang universidad para sa pharmacy program. At sa ilalim nito, isang tseke na nakapangalan sa kanya. Isang scholarship grant na sasagot sa lahat ng kanyang gastusin hanggang sa makapagtapos siya. Napatakip si Diwa sa kanyang bibig. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Senyor, hindi ko po ito matatanggap." "Kailangan mo itong tanggapin," giit ni Elias. Isang malumanay na ngiti sa kanyang mga labi. "Ito ang pinakamaliit na bagay na magagawa ko. Deserve mo ito, Diwa. Deserve mong matupad ang pangarap mo." Kinabukasan, nagpaalam si Diwa para bisitahin ang sementeryo. Nakatayo siya sa harap ng isang puntod. Ang puntod ng batang muntik ng masawi dahil sa pagkakamali sa dosage 5 taon na ang nakalipas. Ang batang naging dahilan ng kanyang trauma. Hindi iyon ang puntod ng bata, kundi ng isang kamag-anak nito. Ang bata ay buhay. Iyon ang nalaman niya kamakailan lang. At sa pagkaalam niyon, isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Inilapag niya ang isang bulaklak sa puntod. "Patawad," bulong niya. Hindi para sa namayapa, kundi para sa sarili niya. Patawad dahil sumuko siya noon. Patawad dahil hinayaan niyang talunin siya ng takot. Ngayon, tapos na yon. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang isang gaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang bigat ng nakaraan ay unti-unti nang nawawala. Pagbalik niya sa mansyon, sinalubong siya ni Elias sa may pintuan. "Nakausap ko ang universidad. Pwede ka nang magsimula sa susunod na semestre." Masayang balita ni Elias. Pagkatapos ay nag-alangan ito. "Diwa, sana ay manatili ka pa rin dito. Hindi bilang katulong, bilang parte ng pamilya, bilang kaibigan."
Tiningnan ni Diwa si Elias. Pagkatapos ay si Sinag na nakangiting naghihintay sa likod nito. Tiningnan niya ang mansyon na minsan niyang kinatakutan. Ito na ang kanyang tahanan ngayon. Pero ang tanong ni Elias ay nagbukas ng isang pinto sa kanyang hinaharap. Isang pinto na kailangan niyang pag-isipan. Isang linggo pagkatapos ng pag-uusap nila sa opisina, muling nagkaharap si Diwa at Elias sa hardin. Ang parehong hardin kung saan niya unang nasilayan ang mga lamat sa perpektong pamilya Montenegro. Ngayon, ang hardin ay tila mas maliwanag, mas payapa. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Diwa? Tanong ni Elias. Ang boses ay may bahid ng panghihinayang. Tumango si Diwa, isang maliit ngunit matatag na ngiti sa kanyang mga labi. Opo, Elias, sigurado na po ako. Hindi na senyor ang tawag niya rito. Sa hiling na rin nito. Tinatanggap ko po ng buong puso ang tulong ninyo para sa aking pag-aaral. Iyon po ay isang regalong hinding-hindi ko malilimutan. Pagpapatuloy niya. Pero ang pananatili dito, kailangan ko pong gawin ito ng mag-isa. Kailangan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Kailangan kong patunayan sa sarili ko na kaya ko. Sa mga mata ni Elias, nakita ni Diwa ang pag-unawa. Hindi ito awa, kundi respeto. Naiintindihan ko, sabi nito. Tinuruan mo ako kung ano ang tunay na halaga ng isang tao, Diwa. At ngayon, ipinapakita mo sa akin kung ano ang tunay na lakas. Lumapit si Sinag at yumakap sa binti ni Diwa. Aalis ka na po, Ate Diwa? Tanong nito. Ang mga mata ay malungkot. Umupo si Diwa para maging kapantay ng bata. Hinawakan niya ang maliliit nitong mga kamay. Mag-aaral lang si ate para maging mas magaling. Pero bibisitahin kita. Palagi. Pangako yan. Ang kanilang pamamaalam ay hindi puno ng luha, kundi ng mga pangako at pasasalamat. Isang mainit na yakap mula kay Sinag, isang magalang na pagtango at isang taos-pusong salamat mula kay Elias. Habang papalabas siya ng tarangkahan ng Villa Esmeralda sa huling pagkakataon, hindi na siya ang dating katulong na itinaboy. Lumalabas siya ngayon bilang isang babaeng buo, ang pagkatao. Ang kanyang nilipatan ay isang maliit na apartment sa isang simpleng gusali sa Maynila. Isang kwarto, isang banyo, isang maliit na sala na may kasamang kusina. Malayo sa karangyaan ng Villa Esmeralda, ngunit habang pinagmamasdan ni Diwa ang sinag ng araw na tumatama sa sahig na kahoy, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman sa mansyon. Kapayapaan. Ito ay maliit, ngunit ito ay kanya. Sa kabilang banda ng lungsod, si Elias Montenegro ay gumawa rin ng sarili niyang desisyon. Isang araw, habang pinagmamasdan si Sinag na naglalaro sa hardin, tinawagan niya ang kanyang real estate agent. Ibebenta ko na ang Villa Esmeralda, sabi niya sa telepono. Masyadong malaki, masyadong maraming alaala. Kailangan namin ng isang bagong simula. Isang lugar na simple, isang lugar na matatawag naming tunay na tahanan. Natuklasan niya sa wakas kung ano ang tunay na yaman. Hindi ito ang marmol na sahig o ang mga kumikinang na chandelier. Ito ay ang halakhak ng kanyang anak. Dumating ang araw ng unang klase. Nakatayo si Diwa sa harap ng malaking arko ng kanyang unibersidad. Ang parehong arko na tinalikuran niya 5 taon na ang nakalipas. Dala ang bigat ng kabiguan. Nakasuot siya ng simpleng blusa at pantalon. Sa kanyang likod ay isang backpack na naglalaman ng mga bagong notebook at isang pusong puno ng pag-asa. Tiningnan niya ang mga estudyanteng naglalakad. Bawat isa ay may kanya-kanyang pangarap. Dati, pakiramdam niya ay hindi na siya kabilang sa kanila. Ngunit ngayon, iba na. Hindi na siya si Diwa ang anino. Hindi na siya si Diwa ang katulong. Hindi na siya si Diwa ang biktima. Siya si Diwa Solis, isang babaeng natutong lumaban. Isang babaeng natuklasan ang kanyang halaga, hindi sa opinyon ng iba, kundi sa sarili niyang mga gawa. Huminga siya ng malalim
Nilanghap ang hangin ng pangalawang pagkakataon. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, payapa, at puno ng pananabik. Humakbang siya papasok sa pangarap na minsan niyang tinalikuran. Isang pangarap na ngayon, sa wakas, ay kanya nang muling inangkin. At dito po nagtatapos ang paglalakbay ni Diwa, isang paglalakbay mula sa anino patungo sa liwanag. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong tapat na pagsama sa bawat kabanata ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang mga pinagdaanan ni Diwa, naramdaman ko ang kanyang takot, ang kanyang pag-aalinlangan, at higit sa lahat, ang kanyang pambihirang tapang na nagmula sa isang pusong may malasakit. Sana po, ang kwento niya ay magsilbing paalala sa atin na ang tunay na halaga ay hindi matatagpuan sa kinang ng yaman o sa taas ng katungkulan, kundi sa tibay ng loob na manindigan para sa tama at sa pagbibigay tinig sa mga walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Naway baunin natin ang aral na ang bawat isa sa atin, gaano man kaliit ang tingin natin sa ating sarili, ay may tinatagong lakas para gumawa ng malaking pagbabago. Nais ko pong malaman, ano ang pinakapumukaw sa inyong damdamin sa kwento ni Diwa? Anong aral ang inyong baon-baon mula sa kanyang paglalakbay? Ang inyong mga saloobin at komento ay lubos ko pong pinapahalagahan. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento.